First Peter chapter 5 verses 1 to 4. To the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing this honest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of the glory that will never fade away. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang pastor. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampoy, the term pastor is more of a verb, not a title. Sa New Testament po, lalo na po sa ating verse of the day, yung salitang pastor po ay hindi talaga ginamit bilang posisyon o titulo o title, kagaya po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampoy. Kagaya po ng Pastor Juan o Reverend Peter. Gaya po ng nakasanayan natin ngayon na parang ginagawa na ng title yung pagiging bishop, yung pagiging pastor, yung pagiging reverend, etc. etc. Hindi po ganun. Sa halip, yun po ay gawain, kilos, isa pong verb, isang action word na nangangahulugang mag-alalaga o magpapakain o manguna sa isang grupo, gaya po ng ginawa ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sa Greek po, which is the original translation ng New Testament, yung salitang ginamit po ay poimaino, na nangangahulugan po na to shepherd o to care for the flock. Ibig sabihin po, sa mata po ng ating Panginoong Diyos, ang pagiging pastor po ay hindi simpleng title lamang na nagbibigay ng kapangyarihan, kundi ito po ay isang responsibility na maglingkod o mag-serve, magturo at gumabay sa kapwa Kristiyano. Yung tunay po na pastor ay hindi dapat maangat sa iba. Hindi siya dapat yung parang nagiging lord nila, kundi siya po yung maging halimbawa ng kababaan loob o humility at malasakit sa kapwa. Ayon po sa verse 3 ng 1 Peter chapter 5, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. So hindi ka dapat nagiging lord, o hindi mo dapat pinapalitan yung ni Jesus Christ, kundi ikaw yung nagiging example, ikaw yung nagiging role model sa kapwa mo Kristiyano. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, every pastor shepherds a flock of sheep. Dito po, pinapakita po sa atin ni Apostle Peter na yung gawain po ng isang pastor ay pagpapastol. Meaning, alagaang mabuti yung mga taong pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Peter po, chapter 5, verse 2, sinasabi po na, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them. Ibig sabihin po, hindi mo lang sila tinuturuan ng doctrines, kundi ginagabayan mo rin sila sa araw-araw na kanilang paglago sa ating Panginoong Jesucristo. Tinitignan po yung kanilang spiritual na kalagayan at tinutulungan sa oras po ng pangangailangan. Yung flock po dito ay tumutukoy po sa mga mananampalataya o sa ating po mga Kristiyano, mga member po ng simbahan, ng iglesia. Ito po ay hindi po ito pag-aari ng pastor yung simbahan, kundi kay God po mismo. Yung mga mananampalataya o yung mga tupa. Yung role po ng pastor ay tagapangalaga, hindi amo. Kaya kung tunay pong pastor o tunay kang pastor sa New Testament sense po, natural mong inaako yung responsibility ng pagpapastol o pagmamanage. Hindi dahil sa posisyon na yun, kundi dahil sa puso mong maglingkod, dahil sa iyong humility, and dahil sa iyong kagustuhan to serve. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, every sheep functions as a shepherd to others. Ang interesting part po sa New Testament po sa Bagong Tipan ay ito po ay hindi lang yung mga pastor yung gumaganap ng tungkulin ng shepherd. Lahat po ng tupa o ng sheep ay o mananampalataya rather ay inaasahan na maging pastol o shepherd. Na yun nga po yung inutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang greatest commission o sa kanyang great commission na tawag dito
Go ye and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, etc. etc. Yun po yung inaasahan na sa ating mga Kristiyano na magpastol o mag-shepherd sa mga kapwa natin. Kaya ibig sabihin po nito, habang tayo po ay tinutulungan ng ibang mas matured sa atin na Christians, ikaw rin po o tayo rin po ay may pananagutan na gumabay at mag-mentor sa iba o sa kapwa po natin, lalo na po sa mga bago pa lang sa pananampalataya. Halimbawa, sinabi po sa Galatians chapter 6 verses 1 to 2 at sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, doon po natin makikita na inutusan o inuutusan tayong alagaan yung isa't isa, palakasin yung isa't isa, at akayin po yung mga nanghihina. Hindi lang po ito tungkulin ng isang pastor sa stage o sa pulpit, kundi bahagi din po ito ng buhay ng bawat mga Kristiyano, bawat mananampalataya. Kaya nga po sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4, which is our passage of the day o verse of the day, yung pamumuno po at pag-aalaga ay hindi monopoly ng isa, kundi responsibility po ng lahat. Bawat member po ng iglesia o ng body of Christ o ng church ay may papel bilang tagapangalaga ng kapwa. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.